GV 99.9. Your good vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. You are currently tuned in sa GV 99.9, Your Good Vibes. At kayo ay nakatutok sa programang Good Vibes Morning. At ito ang GV Balita Express. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie. At kasama natin sa kabilang linya si DJ Noel at DJ Joey Boy upang maghatid ng pinakabagong balita, keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Oras natin ngayon, 7:03 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. At para sa ating headlines, balita. Mga dayuhang embahada nagpahayag ng pakikiramay sa mga biktima sa lindol sa Cebu. VP Sara Duterte binisita ang mga nasalanta ng lindol sa Cebu. At sa kabilang balita din ay President Marcos planong magtungo sa mga naapektuhan ng lindol. Bilang ng mga nasawi sa malagim na lindol sa Cebu umakyat na sa 69 ayon sa DOH. At Lacson, may nakita ang larawan kasama ang mga diskaya. Pamilya Villar, iniimbestigahan na ng DOJ ukol sa umano'y koneksyon sa higit 18 billion pesos na infra projects. At dalawang mister, hinataw ng pala, pinagsasaksak, isa patay sa Kalamba. Para naman sa ating weather update, Bagyong Paulo lumakas pa bilang tropical storm. At Taal Volcano update, alamin. Price watch at tapyas presyo sa LPG sa salubong sa Oktubre. Balitang sports, Eala pasok na sa quarterfinals ng Suzu Tennis. At para sa ating detalye ng balita, kasama natin si DJ Joey Boy. Mga dayuhang embahada nagpahayag ng pakikiramay sa mga biktima ng lindol sa Cebu. DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. Nagpaabot ng pakikiramay ang iba't ibang embahada sa Maynila sa mga biktima ng 6.9 magnitude na lindol na tumama sa Cebu noong Martes ng gabi na ikinasawi ng hindi bababa sa 69 na katao at ikinasugat ng daan-daan. Ipinahayag ni na EU Ambassador Massimo Santoro, Canada's David Hartman at Australia's Mark Innes Brown ang kanilang pakikiisa sa mga Pilipino kung saan nag-alok ang Canada na makikipagtulungan sa mga otoridad at humanitarian groups ng Pilipinas. Nagpahayag din ng pakikiramay ang mga embahador mula sa Germany, Japan, Czech Republic, France, Romania at Taiwan at tiniyak ang kanilang suporta sa mga operasyon ng pagtulong at rehabilitasyon. Ayon sa PHIVOLCS, mahigit 795 aftershocks na ang naitala habang kinukumpirma ng Office of Civil Defense na karamihan sa mga nasawi ay mula sa hilagang bahagi ng Cebu. Nagbabala rin ang mga otoridad sa publiko na maging handa sa posibilidad ng mga panibagong aftershocks sa mga susunod na araw. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. VP Sara Duterte binisita ang mga nasalanta ng lindol sa Cebu. Kasama natin, DJ Noel, ibalita mo. GV Balita Express. Nasa probinsya ng Cebu si Vice President Sara Duterte para bisitahin ang mga apektado ng magnitude 6.9 na lindol. Ayon sa Office of the Vice President o OVP, nagbahagi sila ng tulong sa iba't ibang bayan na apektado ng lindol. Mananatili ito sa Cebu hanggang ngayong 2 ng Oktubre kung saan iikot ito sa mga naapektuhan. Magugunitang hindi na dumalo ang Vice Presidente sa plenary debate sa House of Representatives kahapon, Oktubre 1, para sa panukalang budget ng OVP na nagkakahalaga ng 900 million pesos para sa taong 2026.
Para sa GV Balita Express, ito si TJ Noel sa GV 99.9, Your Good Vibes. President Marcos plano magtungo sa mga naapektuhan ng lindol. At para sa detalye ng balita, GV Balita Express. plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumisita sa Ground Zero kung saan tumama ang 6.9 na lindol sa Cebu. Ayon kay Presidential Communications Office Chief Dave Gomez, nauna na ang ilang cabinet secretaries sa mga matinding tinamaan ng lindol. Dagdag pa ni Gomez na labis na nalungkot ang Pangulo at ito ay nagpaabot ng pakikiramay sa mga nasawi. Tiniyak din ng Pangulo na tutulong ang national government sa local government units na apektado ng lindol. Agad din inatasan ng Pangulo ang mga namumuno ng frontline government agencies na agad na tumulong sa naapektuhan na lindol. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At ayon sa DOH, bilang ng nasawi sa malagim na lindol sa Cebu, umakyat na sa 69 na katao. At para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok. GV Balita Express. DJ Frankie, mga ka-vibes, pumalo na nga sa 69 ang naitatalang bilang ng nasawi ng mapaminsalang lindol na naganap sa Cebu City na labis na nagpadapa sa Bogo City. Ang datos na ito ay Ted Herbosa ang pahayag sa pagharap nito sa deliberasyon ng Senate Committee on Finances sa kanilang panukalang budget sa susunod na taon. Aniya, nasabihan siya na hindi na bababa sa 69 ang kasalukuyang bilang ng mga nasawi. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At Lacson, nakitaan ng larawan kasama ang pamilya Diskaya. Para sa detalye ng balita, kasama natin, DJ Noel, ibalita mo. GV Balita Express. DJ Frankie, nilinaw ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson nitong Miyerkules ang kumalat na larawan niya kasama ang mag-asawang kontraktor na sina Sara at Curly Diskaya. Ayon kay Lacson, kuha ito sa isang maikling pagpupulong noong Abril matapos siyang imbitahan sa isang campaign rally na hindi naman niya dinaluhan. Pinangunahan ni Lacson ang investigasyon ng Senado sa flood control scam na kinasasangkutan ng mga Diskaya. Ipinakilala umano sa kanyang mag-asawa at ang kanilang anak ng isang taga-suporta mula sa Davao na nag-imbita sa kanya para dumalo sa isang grand rally sa isa sa mga probinsya ng Davao, ngunit tinanggihan niya ito. Tumanggi si Lacson na dumalo bilang paggalang kay dating Senate President Tito Soto dahil sa pamangkin nitong si Vico Soto ay tumatakbo laban kay Ginang Diskaya sa Pasig. At dahil hindi rin ito magiging matalinong hakbang sa politika kung maiuugnay siya sa isang party list group. Ipinaliwanag niya na tumagal lamang ng 15 hanggang 20 minuto ang pulong na iyon at ang una at tanging pagkakataon na nakaharap niya ang mga Diskaya sa labas ng pagdinig ng Senado ang panahong iyon. Kuha ang larawan bago siya umalis at layunin niyang linawin ang mga maling interpretasyong ikinakabit dito. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Noel sa GV 99.9, Your Good Vibes. At Pamilya Villar, niimbestigahan na ng DOJ ukol sa umano'y koneksyon sa higit 18 billion pesos na infra projects. At para sa detalye ng balita, GV Balita Express. kinumpirma ng Department of Justice na kanilang iniimbestigahan si Senator Mark Villar ukol sa koneksyon nito sa kontratistang na-awardan ng mga proyekto sa Las Piñas. Ayon kay mismo Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, tinitingnan na rin ang kagawaran ang posibilidad na pagkakaugnay ng naturang senador. Iniimbestigahan aniya ng Department of Justice si Senator Mark Villar matapos makatanggap ng impormasyon na konektado ito sa kontraktor na may conflict of interest. Batay kasi sa impormasyon na natanggap, pinsan o first cousin raw ni Senator Villar ang kontratistang nakakuha ng mga proyekto para sa kanilang lugar sa Las Piñas. Ngunit binibigyan diin ng kalihim na ito ay dadaan sa verifikasyon at evaluasyon sapagkat hindi naman aniya ito direktang nanggaling sa kagawaran upang magamit bilang ebidensya.
Tinatayang aabot sa 18.5 billion pesos ang umanong nakuha na infrastructure projects ng kontratistang iniuugnay kay Senator Mark Villar. Dagdag pa ni Justice Secretary Remulla, hindi lamang raw limitado kay Senador Mark Villar ang kanilang iniimbestigahan, kundi kasama pati ang mga kaanak nito na sina Senator Camille at former Senator Cynthia Villar. Ang related interest niya ay tinitingnan ng Department of Justice o ang first hanggang third degree of consanguinity. Habang ibinabahagi pa ni Justice Secretary Remulla na ang iniimbestigahang mga proyekto, tinutukoy ay hindi lamang sa flood control, kundi pati sa iba't ibang klase ng infrastructure projects. Gayunpaman, iniimbitahan ng kalihim si Senator Mark Villar upang magkaroon ng komunikasyon sa pagitan ng mga kagawaran. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At dalawang mister, hinataw ng pala, pinagsasaksak, isa patay sa Kalamba. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok. GV Balita Express. Patay ang isang lalaki habang sugatan ang kasama nito matapos pagtulungang bugbugin, hatawin ng pala at pagsasaksakin gamit ang basag na bote ng 4 na sospek sa barangay Punta, Calamba City, Laguna, kamakalawa ng gabi. Ayon sa ulat ng Calamba Police, nasa loob ng bahay ang mga biktima bandang alas 8 Gs ng gabi nang kumprontahin sila ng mga sospek na sina alias Brenner at Elger na nauwi sa mainitang pagtatalo. Hinataw umano sila ng pala habang tumutulong pa ang dalawang sospek na sina John at Christopher sa pambubugbog. Unang nasugatan si alias Jed matapos salagin ang saksak kaya tinamaan sa kaliwang kamay, habang si Ariel ay pinagtulungang hatawin ng pala at pagsasaksakin ng mga sospek. Kaagad namang rumisponde ang mga barangay tanod at residente na nagresulta sa pagkakaaresto ng 4 na sospek. Nadala sa pagamutan ang dalawang biktima, ngunit binawian ng buhay si Ariel dahil sa dami ng tinamong sugat. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At balitang weather tayo mga ka-vibes, Bagyong Paulo lumakas pa bilang tropical storm. At para sa detalye ng balita, DJ Noel, ibalita mo. GV Balita Express. Lumakas pa ang Bagyong Paulo at ngayon ay ganap na ang isang tropical storm. Tinatayang nasa 705 kilometro silangan ng Infanta, Quezon ang sentro ng bagyo. Patuloy itong kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometro kada oras. Taglay ng bagyo ang hangin na umaabot sa 65 kilometers per hour malapit sa gitna at pabugsong hangin na umaabot sa 80 kilometers per hour. Sa ngayon, itinaas sa signal number 1 ng mga lugar ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Signal number 1 din sa Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, hilagang bahagi ng Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, hilagang bahagi ng Bulacan, Pampanga at Quezon kabilang ang Pulillo Islands at hilagang bahagi ng Catanduanes. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Noel sa GV 99.9, Your Good Vibes. Minor eruption ng Taal Volcano, normal lamang ayon sa PHIVOX. At para sa detalye ng balita, GV Balita Express. normal lang ang minor eruption ng Taal Volcano sa Batangas na naitala noong Miyerkules 2:02 noong umaga. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOX, umabot sa 2,500 meters ang taas ng usok na tumawid sa hilagang kanluran at tumagal ng 13 minutes. Ani ni PHIVOX Director Teresito Bacolcol, lalagpas ng 90 phreatic o preomagmatic eruptions nang naitala mula Abril noong nakaraang taon. Nilinaw din niya na wala itong kinalaman sa magnitude 6.9 na lindol sa Cebu na dulot ng offshore fault. Nananawagan si Bacolcol sa publiko na huwag pumasok sa Taal Volcano Island o sa permanent danger zone. Ang Taal ay nanatili sa alert level 1 kung saan posible pa rin na biglaang sumingaw, kaunting abo at paglabas ng nakakalasong gas.
Ayon kay Bacolcol, malabong taasan ang alert level sa ngayon dahil walang naitatalang lindol sa loob ng nakaraang 24 oras sa bulkan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At tapyas presyo sa LPG sumalubong ngayong Oktubre. DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. Good news nga DJ Frankie mga ka-vibes dahil nagpatupad ng bawat presyo ang isang oil company sa liquefied petroleum gas ng piso kada kilo. Simula yan kahapon Miyerkules, Oktubre 1. Ang rollback ay kasunod ng 20 centimos kada kilo na taas presyo noong nakaraang buwan. Ayon sa datos ng Department of Energy noong Setyembre, naglalaro sa pagitan ng 802 hanggang 1,000 pesos ang presyo ng 11 kilogram cylinder LPG. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At balitang sports, Alex Ayala pasok na sa quarterfinals ng Suzhou Tennis. At para sa detalye ng balita, DJ Noel, ibalita mo. GV Balita Express. Pasok na sa quarterfinals ng WTA 125 Suzhou sa China si Pinay tennis player Alex Ayala. Ito ay matapos na talunin ni Ayala si Greet Minen ng Belgium sa score na 7-6, 6-7 at 7-5 nitong gabi ng Oktubre 1. Naging malaking hamon ang laban para sa world number 58 na si Ayala kung saan umabot pa sa 3 oras at 18 minuto ang laro. Sa last set nila ay tila kontrolado na ni Ayala ang laro kung saan nakalamang na ito sa score na 3-0 hanggang makahabol si Minen. Sunod na makakaharap ni Ayala si world number 70 na si Victoria Golubic ng Switzerland. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Noel sa GV 99.9, Your Good Vibes. At yan ang kabuuan ng balita ngayong araw, October 2, 2025. 20 minutes makalipas ang oras ng alas 7 ng umaga. Ang ating balita ay hatid sa atin ng Lipa Medics Medical Center. Follow them on their Facebook page, Lipa Medics Medical Center, their Instagram at Lipa Medics Medical Center, and you may check out their website, lipamedics.com. At manatiling nakatutok sa GV 99.9 para kayo ay GV informed, GV aware, and GV updated. Muli ako po si DJ Frankie at kasama natin sa kabilang linya, DJ Joey Boy at DJ Noel, only here sa the most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV 99.9, Your Good Vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express. GV 99.9.